Kung sa'yo nangyari 'to, anong gagawin mo? Sup everyone, it's Guru, isang nobody na pwede kang samahan mag-scroll up and down sa social media. So habang nag-scroll down ako sa newsfeed ko, nakita kong post sharing this particular issue and this issue should not be keep in shot. Sabi rito, long post ahead for awareness and wake-up call to all battered wife. Sa mga hindi nakakaalam, battered wife is a term used sa mga babaeng nakararanas ng karahasan sa asawa nila. And if this happen continuously, this may cause changes sa behavior nila. Bababa ang self-confidence nila to the point na pwede nilang maisip na wala nang patutunguhan ang buhay nila. Not to mention all the suffering, pain na iniinda nila araw-araw. So this issue should not be kept in shot. Kahit pa nagkaroon na tayo ng VAUSI, tinatawag natin na VAUSI which protects women and children out there, hindi pa rin nawawala ang issue na to sa lipunan. This issue was shared by ate na kamakailan lang ay nakaranas ng karahasan from her husband. Nakaranas siya ng violence from her husband. Sabi rito sa post niya, pinag-isipan ko at pinagnilay-nilayan ko. Yes, this should not be posted. Naisip ko, why? Kasi nakakahiya. No one would have imagined that I was going through silent cries and abuse for a long time. Even the closest people I know or my family, this is how I protected you. Until you showed your true colors to them that I was trying to hide. Imagine the amount of pain and suffering na iniinda niya day by day. Hindi niya na sigurong makayanang maitago, na parang sumabog na lang bigla. Napanood ko kasi ang video nito, hawak niya ang kanyang anak na babae, nakaupo sila sa couch and all of a sudden, her husband attacked them. Bigla silang sinaktan ng asawa niya. Ang masakit ba doon ay hawak-hawak niya yung anak niya habang sinasaktan sila ng asawa niya. Sa mga lalaki dyan, kung nasa tamang pag-isip ka, magagawa mo ba yan sa pamilya mo? Sige nga, sagutin mo yan sa comment section below. Okay, tuloy natin. And it's not me. Hindi yon ang pagkatao ko. I am happy, proud, confident, and easy to be with. And then, one day I experienced violence, abuse emotionally, mentally, and physically from a person na ini-expect kong mas mag-aalaga sa akin, sa amin at sa pamilya na binubuo namin. Knowing my family background and where I'm coming from, you should know better. What I wanted was the best for you. So may history of violence na siguro dito si husband, Nasabi na ni girl na siguro itinago niya na lang out of love. Kunyet ang pagmamahal yan. Too much love will kill you nga naman. Yes, I'm still in denial na ako yan. Pinagdaanan ko yan because to people who know me, I don't let anyone abuse me. At home or at work or kahit saan pa raw yan. I always speak up and straightforward when something is wrong. But this relationship changed me. It shut me up just to remain peace. To keep the family my daughter needed. Kabila ng pagiging palaban mong babae, and dahil sa kagustuhan mong maging maayos ang pamilya mo, naging tanga ka na lang sa pag-ibig, Till death do us part, magkasama sa hirap man o ginhawa. Pero makakaya mo pa rin bang tuparin ang pangakong yon kung may pagka sa halimaw ang kinakasama mo? Sige nga, sagutin nyo nga yon sa comment section. Sabi niya rito, it taught me how to cry without a sound. Di joke lang. Because when I do, he will be like, anong iniiyak mo? Or, anong iniiyak-iyak mo dyan? Anong iniiyak-iyak mo? Bakit ka na naman umiiyak? Kakabuisit ka na. Ay,
Bahala na kayo kung anong gusto niyong maging interpretation sa pagkakasabi. Sabi niya, I swallow my pride because I am afraid of the consequences na walang tatay yung anak ko. But that's not okay. I just wanted to tell anyone who is going through this and still holding on for the sake of a complete family. No one deserves it. You don't deserve to be treated like there's something wrong with you. O nga naman ano. You are your parents' precious child. You are God's masterpiece and you don't deserve to be treated like a trash. Trash. I'm posting to put an end to this craziest journey I have ever been. And acceptance that yes, I once was buttered but never again. That's good. No? That is the very least you can do sa anak mo. No? Yun lang ang pwede mong gawin doon. Nasa sayo na yun kung bumalik ka sa sitwasyon na yun. Kasalanan mo na yun. Grieve, feel the pain, the sadness, but make sure to rise above. P.S. To your family who is tolerating you and justifying your actions. Ito yung mahirap sa kagustuhan mong mapanatiling intact ang family mo para masabi lang nila na one big happy family kayo. Sa kagustuhan mong isalba ang pamilya mo na hindi lumaki ang anak mo na hindi kayo kapiling, hindi buo ang pamilya nyo, isusugal ka na lang kahit alam mo namang napakalaki ng chances na matatalo ka. Sa mga parito ay tinotolerate ng family ni Boy ang mga wrongdoings niya. Kaya siguro lumalaki ang ulo kasi nga may nagbaback up sa kanya. Well, shout out sa inyo. Sa totoo lang tayo, walang sinong babae ang gustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Wala. Ikaw gusto mo? Diba hindi? Especially sa wife. Wala siyang iniling kundi makumpleto lang ang pamilya niya. Maging masaya lang ang pamilya niya. Lumaki ang anak niya sa piling nilang dalawa. Sa totoo lang, she deserves more, Sino yung magsasabing hindi? She deserves more. Okay? Hindi siya dapat naririto sa ganitong sitwasyon. Or kahit sinong babae pa yan, hindi sila dapat nasa ganitong sitwasyon. Hindi natin panoorin ang video na sinare ng wife. Actually, napakarami nito pero isa lang yung panoorin natin kasi every video contains so much or too much violence. Okay? Kaya okay na yung isa. Sadista, psychopath, siraulo, abnormal, halimaw, at kahit ano pang katawagan sa'yo. Kasi yung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo magagawa yon sa pamilya mo. Not to mention, nandun sa harap mo, hawak ng asawa mo ang anak mong babae. Tapos, may kinuha kang knife ata yun, tapos minasiwas-iwas mo yon sa pagmumukha nilang dalawa. Paano kung tumama yon sa isa sa kanila? Grabing damage yung makukuha ng pamilya mo. Okay? Kahit saang lupalop ng mundo ka man naroroon, walang matinong lalaki
ang gagawa ng gano'n sa pamilya niya? Wala. Kahit sabihin pa natin may nagawang kasalanan ang babae, may nasabi siyang mali, may nagawang mali yung bata, nagkaroon siya ng kasalanan sa iyo, pero hindi sapat na dahilan yon upang gawin mo yon sa kanila. Isang napakalaking katarantaduhan na pwede mong gawin sa talambuhay mo. Sa ang saktan ang pamilya mo. Isipin mo yon, walang kalaban-laban, tapos kukuha ka ng knife, iwawasiwas-iwas mo yon sa pagmumukha nila. What if, what if? Buti na lang hindi nangyari. Pero what if may natamaan sa kanilang dalawa? Grabe. So that's why sabi ko nga kanina, bawat video contains too much violence. Kaya kahit isa lang yung mapanood ninyo is sapat na upang iwan ko lang, kayo na lang yung musga. Okay, to wrap things up, for all the women out there, hawak mo ang oras mo. Huwag magmadali. Kasi nasa choices mo ang magiging buhay ng anak mo. Di lang ng anak mo, pati na rin ang magiging buhay mo. Nasa choices mo kung anong klaseng lalaki ang pipiliin mong maging haligi sa tahanan na bubuuin mo. If ngayon pa lang, halimbawa nasa relationship ka at nakikitaan mo ng mga red flags, ang kinakasama mo, abay, mag-isip-isip ka naman. Mag-isip-isip ka na. No? Mag-isip-isip lang naman. Hindi ka naman sinabing hiwalayan mo agad. Mag-isip-isip ka lang. Naging ano pa. Sa mga kalalakihan naman, hindi ko ini-exclude ang sarili ko. Iwasan natin ang maging ganito. Iwasan natin ang maging ganito. Please lang. Isipin natin ang magiging impact nito sa relationship natin towards our family and friends. Isipin mo na lang yung magiging tingin nila sa'yo. Kasi walang ibang nakakakilala sa pagkatao mo kundi sila. Biro ang trauma. Kudos sa wife for standing up sa pamilya niya. Standing tall. Nakaya niyang iwanan ng ganitong klaseng relationship. Kahit pasabihin natin na ayaw niyang masira ang pamilya niya. Kung ganito lang naman ang mangyayari, wag na. Yun kagad ang naisip niyang gawin, which is commendable sa part na yun. Malalampasan mo rin yan. Kaya mo yan. Laban lang. May anak ka pa na isang napakalaking rason upang magpatuloy. Okay? Okay? So, yun lang mga dap. Buya.